kwento ni Binibining Imahinasyon. Akin pong hinihiling na mag-like, share, and subscribe na po kayo dito sa aking channel. And please, don't skip the ads. Ang istoryang inyo mapapakinggan ay hango sa istorya ng ating sender, ang aswang sa silong. Malugod kong binabati ng magandang araw o gabi ang lahat ng nakikinig ngayon at sa ating narrator ng channel na ito. Ako nga pala, si Mariel, may edad na 20 taong gulang. Kami ay nakatira sa isang baryo ng Luna at 4 kaming nakatira sa isang bubong. Ako, si nanay, si tatay, at isa kong kapatid na babae na may edad na 13 taong gulang. Maraming pamayanan ng Baryo Luna, kaya marami kaming kapitbahay. Mahirap lamang kami at ang aming bahay ay yari lamang sa kawayan at ang bubong ay yari sa dahon ng niyog. Iilan din lang ang mga bahay sa lugar namin ang mayroong silong. Kabilang na roon ang aming bahay. Meron itong mataas na silong at may hagdan sa labas paakyat sa pintuan namin. Isang araw ay may bisita na taga-ibang lugar ang aming kapitbahay na malapit lang sa amin. Nakita kong kausap ito ng aming kapitbahay sa Teresa ng mga ito. Bumili ako sa tindahan ng mga oras na iyon, kaya napadaan ako sa tapat ng bahay ng aming kapitbahay na si Aling Tisa. Nabigla na lang ako nang sa muli kong pagdaan ay nakita kong nasa bintana ang babaeng ito at titig na titig ito sa akin. Bigla namang may kung anong takot na nararamdaman ako na hindi ko maipaliwanag. Nagmamadali naman akong pumanhik sa hagdan namin. Sa pagkakataong iyon ay nagkasakit pa naman si nanay, kaya nasa loob lang ito ng aming bahay. Si tatay naman ay wala sa bahay tuwing araw dahil nagtatrabaho ito bilang helper sa isang construction. Ako lang at ang aking kapatid na babae ang nag-aalaga sa aming ina na may sakit at naiwan sa bahay. Pahapon na, kaya minabuti kong isara na ang mga bintana at ang aming bahay. Ang aming ina naman ay natutulog ito pagkatapos nitong subuan at painumin ng aking kapatid ng gamot. Akala ko ay darating na si tatay dahil nakasanayan naming mga 6:00 ay umuwi na ito. Pero mag-6:00 na lang ay hindi pa umuwi si tatay. Maya-maya naman ay nagpasya na kaming mahiga ng kapatid kong si Nora. Hanggat bigla na lang kaming napabangon nang marinig namin ang mahinang ungol ng nanay naming may sakit. Inay! Bakit po? Tanong ko sa aming ina. Nakita kong napahawak ito sa tiyan. Anak, sumasakit ang tiyan ko. Sobrang sakit. Impit na sabi ni inay. Naalarma naman kaming magkakapatid. Nora, may mainit bang tubig dyan sa thermos? Tanong ko sa kapatid ko. Naku, mukhang wala ate. At mas lalong
dumiin pa ang paghawak ni nanay sa kanyang tiyan. Kaya napalitan akong lumabas upang mag-init ng tubig. Nasa labas kasi ang kusina namin. Binuksan ko ang pinto at pumanaog sa aming hagdan, pababa, upang mag-init ako ng tubig. Hindi namin alam kung bakit bigla na lang sumakit ng ganoon ang tiyan ni nanay. Pagbaba ko ng hagdan, ay dumiretso agad ako sa munting kusina namin upang mag-init ng tubig. Subalit laking gulat ko nang masulyapan ko sa ilalim ng aming silong ang isang babaeng nakatingala kung saan banda si nanay nakahiga. Sa gulat ko ay napasigaw ako ng malakas, kaya tumakbo ang babae. Hindi ko na naaninag ang mukha niya, pero sigurado akong isang babaeng iyon dahil mahaba ang buhok nito. Sa pagsigaw ko'y siya namang pagdating ni tatay. Pumasok ako sa loob at si tatay na ang nag-init ng tubig sa silong namin. Pag-akyat ko, nakita kong tumigil na rin ang sakit ng tiyan ni nanay. Sabi niya, ay bigla na lang daw nawala ang sakit ng tiyan niya. Tinanong ako ng kapatid kong si Nora kung bakit ako sumigaw. Kaya sinabi ko sa kanila ang aking nakita tungkol sa babaeng nakita kong nakatingala sa aming silong. Naghihinala kaming aswang iyon. At iyon ang dahilan kung bakit bigla na lang sumakit ang tiyan ni nanay. Humingi naman ng pasensya si tatay kung bakit natagalan ito sa pag-uwi. Kinabukasan ay maaga pang umalis si tatay dahil kailangan, kasing maaga pa ito sa trabaho nito. Pagkatapos naming pinakain si nanay, ay magkasabay namang kaming kumain ng magkapatid. Nang may biglang kumatok sa pinto ng aming bahay, sabay sambit sa aking pangalan. Mariel! Mariel! Si Aling Tisa ito! Sabi nito. Nagtaka akong tumayo at binuksan ng pintuan. Si Aling Tisa ay ang kanilang kapatid. Bahay na malapit lang sa kanila. Bakit po, Aling Tisa? Tanong ko naman rito. Pero nakita kong may dala itong medyo may kalakihang bowl na may lamang adobo. Mariel! Tanggapin mo itong luto naming adobo para may ulam din si Maring Gina. Sabi ni Aling Tisa. Wow! Kayo po ang nagluto nito, Aling Tisa? Tanong ko. Ay hindi! Yung pinsan kong nagbakasyon dito sa amin. Kung nakita mong kausap ko kahapon, yun. Sagot nito sa akin. Pero bilang respeto sa aming kapitbahay, ay tinanggap ko iyon at isinalin sa aming bowl. Pagtalikod ni Aling Tisa, ay kapwa naming tinitigan ng kapatid ko ang adobong bigay nito sa amin. Kukuha na sana ng adobo ang kapatid kong si Nora, ngunit pinigilan ko ito. Bakit ate? Tanong pa nito. Parang may napasin kasi ako sa pinsang bisita nila Aling Tisa eh. Parang hindi naman ako pinakinggan ng kapatid ko at tuluyang kumuha nga ito ng isang adobo. Kakainin na sana niya yon, ngunit nagulat ito nang makitang may uod ang adobong iyon. Ay ano to? Napasigaw ito. Parang uod ata ito ate. Maging ako man ay nagulat, lalo na nang makitang may uod nga ang adobo. Noon ko naisip sa mga sabi-sabi mula sa mga matatanda
na oras pag makain mo iyon ay malaking posibilidad na ikaw'y mahahawaan na ng pagkaaswang at matatanggal muna ang iyong mga ngipin. Sa galit ko ay lihim kong itinapon iyon sa basurahan namin sa labas ng bahay at na magmamadali ulit na umakyat mula sa itaas ng aming bahay. Hindi ko alam kung anong nagtulak sa akin upang silipin ang labas sa bandang basurahan. Nandaki ang aking mga mata nang makita ko ang bisita ni na Aling Tisa na sumilip sa basurahan. Nakita ko ang galit na mukha nito nang makita nitong itinapon ko sa basurahan ang adobong ibinigay niya sa amin. Kinabahan ako ng todo. Naisip kong masama talaga ang babaeng bisita ng aming kapitbahay. Dahil sa takot ko, maaga akong nagsaing sa aming silong at para masigurado ay nag-init na rin ako ng tubig upang hindi na ako lalabas kahit ano pang mangyari. Nora! Yung mga bintana ha! Siguraduhin mong maging matibay ang pagkakasara mo. Sabi ko sa aking kapatid. Tumango naman ito at sinunod ang aking mga inutos. Mga 5:00 pa lang ng hapon ay ipinanhi ko na sa taas ng aming bahay ang kaldero, termos at ang noodles na aking niluto mula sa aming kusina. Nang matapos ay isinarado ko na agad ang pintuan namin. Hanggang sa kumagat na ang dilim. Narinig naman namin ng aking kapatid ang mga ingay na alulo ng mga aso sa labas. Yun ang una naming pagkakataong narinig namin ang ganong ingay na pag-alulong at ungol ng mga ito. Napansin ko naman ang liwanag na tumatagos sa aming bintana, kaya agad akong sumilip doon. Nabigla pa ako nang makita ko ang mapula at bilog na buwan na kalalabas lamang sa kalangitan. Mas lalo akong kinabahan nang malamang kabilugan pala ng buwan. Mabuting at maaga kaming nakapagsarado at nakahanda ng mga gagamitin sa loob ng bahay. Baka magabihan na naman si tatay. Ngunit napanatag naman ako nang maramdaman kong dumating na si tatay. Kaya medyo naibsan ng takot naming magkakapatid. Si nanay naman ay medyo okay na sa kanyang kalagayan. Pero hindi nito alam ang tungkol sa bisita ng aming kapitbahay at ang tungkol sa adobo dahil natutulog ito kanina. Pagkatapos nilang maghapunan ay nahiga na rin sila. Ngunit tulad ng ganoong oras ay muling umatake ng sakit ang tiyan ni nanay. Tay, baka may masama na namang nakatingala sa silong tulad ng nangyari kagabi. Mahinang sabi ko sa aking tatay. At kapwa kami napaurong na marinig na naman namin na may tila baboy sa ilalim ng silong. Habang si nanay naman ay napapahiyaw na sa sakit ng tiyan nito. Hindi naman nagsayang ng oras si tatay. Kinuha nito ang matalim nitong itak at ang flashlight. At dahan-dahang lumabas ng bahay at pumanaog sa hagdan. Sinilip agad ni tatay ang ilalim ng aming silong at ganoon na lang ang gulat nito nang makitang may malaking baboy sa silong. Nakita ni tatay na nakatingala ito at pasinghot-singhot pa sa ilalim na kinahigaan ni nanay. Parang nagulat din ang baboy na ito nang matunglawan ng flashlight ni tatay. Tumakbo ito
at hinabol ni tatay. Nakarating si tatay sa unahan sa paghabol sa masamang baboy na alam niyang aswang. Nakita ni tatay na biglang nag-anyong babae. Ang baboy ramo. Nagtayuan ang mga balahibo nito. Ngunit hindi natakot si tatay at hinabol pa rin ito upang tagain ang itak. Pagdating ni tatay sa unahan ay bigla na lang nawala ang babaeng aswang. Nagpalingalinga sa paligid si tatay, subalit wala na nga itong nakitang babae. Ang hindi alam ni tatay ay bumalik na sa amin ang aswang. Malakas at galit na huni ng wakwak ang narinig namin sa paligid. Ate, nandyan na ang wakwak. Nasaan na ba si tatay? Nanginginig na tanong ni Nora sa akin. Niyakap ko ang aking kapatid at lumapit din kami kay nanay. Natatakot kami na baka bigla na namang sumakit ang tiyan nito dahil sa wakwak na nasa labas. Nang maya-maya may biglang kumatok ng sunod-sunod sa aming pinto. Nagkatinginan kami, tatlo nila nanay at ng aking kapatid. Patuloy pa rin ang lakas ng pagkatok ng pinto, kaya hindi ko maiwasang magsalita at magtanong kung sino ito. Tay! Kayo na po ba yan? Tanong ko nang kung sino man ang kumakatok. Subalit walang sumagot at patuloy sa paglakas ng pagkatok. Mas lalo kaming kinabahan nang hindi sumagot man lang. Kaya masama ang kutob namin na hindi si tatay iyon. Si tatay naman ay nagmamadaling umuwi sa bahay nang hindi na ito nakita ng masamang nilalang na hinahabol nito, lalo pat narinig nitong tinawag namin siya. Pagdating ni tatay sa may hagdan sa labas ng aming bahay, ay naabutan nito ang isang babaeng kumakatok sa pintuan ng bahay habang nagsisitayuan ang mga buhok nito. Galit na mabilis na nilapitan ito ni tatay at tinaga ng dalang itak nito. Gulat at napasigaw ang babaeng ito nang matamaan ng matalim na itak. Tumalon ito at sinunggaban nito si tatay. Saglit na bumao ng mga kuko ng aswang sa braso ni tatay. Ngunit mabilis at malakas namang naiwas-iwas ito ni tatay at sinunggaban ng pagtaga ang aswang. Nagulat si tatay nang bigla nang nag-iba ng anyo ang babaeng aswang. Naging sigbin ito. Lumipat bigla ito at lumukso palayo. Sinundan naman ito ni tatay upang tuluyang mapatay. Tay! Mag-iingat po kayo! Sigaw ko kay tatay. Dahil kitang-kita ko sa maliit na butas na bigla itong lumukso ang babaeng aswang at biglang naging sigbin. Ngunit hindi na nakita pa ni tatay ang babaeng aswang nang naging sigbin. Kahit anong paghahanap nitong ginawa sa paligid ay wala na talaga ito. Narinig ko naman ng parang biglang nagkakagulo ang aming mga kapitbahay na para bang may tinutulungan ang mga ito. Mabilis namang bumalik si tatay sa aming bahay at nagmamadali itong pumanhik. Tay, kamusta po kayo? Kilala niyo ba ang babaeng aswang? Parang nakita ko na siya, anak. Pero di ko lang matandaan kung saan. Sagot ni tatay. At natigilan silang lahat nang marinig
ang kanilang kapitbahay na may dadalhin sa ospital. Nagulat sila na ang kapitbahay pala nila na bisita ni Aling Tisa at nasabi nilang nataga daw ito sa likod. Kinabukasan ay sinubukan ng aming ama na tingnan sa ospital ang babaeng isinugod. Ngunit sabi ng mga doktor ay tumakas na ito. Kaya gayon na lang na tumibay ang hinala namin na ang nataga ni tatay ay ang babaeng aswang na bisita ni Aling Tisa. Wakas. Sa muli po ay maraming salamat sa ating mga new subscribers at sa ating mga new listeners at sa mga walang sawang nakikinig sa ating munting channel. Maraming salamat po. At shout out din kay Myrtle, Mike at Lilibet. Maraming salamat sa inyong suporta. Maraming salamat din sa ating magaling na writer na si Faith Love Hope. Ako po'y humihiling na sana po ay lagi niyo po akong susubaybayan and please pindutin lang po ang notification all para po ma-update po kayo sa aking mga susunod pa pong mga istorya.